The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Good morning mga kabarangay. Kamusta ka mo ngayong umaga? Live po tayo mga kabarangay sa 106.1 FM, Radio Boracay sa programang Boracay Business Club. Umaga ako ng ating wala na. Sige lang. Mga kabarangay, live po tayo ngayong umaga sa ating programang Boracay Business Club at mayroon po tayong bisita. At alam natin ang bisita natin mga kabarangay ay kilalang kilala sa isla ng Boracay bilang isang hindi lang macho guapito mga kabarangay, batang-bata mga kabarangay. At sagad din sa public service pag pinag-usapan at masabi nating kung paglilingkod mga kabarangay ay hindi mahuli ang kanyang achievement bilang isang public servant dito sa isla ng Boracay. Tutok mga kabarangay, sa kabuuan ng ating programa para naman sa pagpakilala sa inyo at aming balitaktakan, pag-uusap kaugnay sa ilang mga issues concern sa ating bayan, particular sa environment, tourism, and agriculture, na kung saan ay siya ang chairman at ilang member din siya sa ilang mga committees dyan sa LGU bilang sangguniang bayan. Mukhang namimiss nyo na mga kabarangay, at medyo gusto nyo nang makilala. Okay mga kabarangay, hindi ko na patatagalin ang ating sangguniang bayan member na walang iba si Honorable Jonel Apio Kasidsed. Cons, bumati ka muna. Maraming salamat po, Kaidig. Maraming salamat. Magandang umaga po sa ating lahat, especially sa ating viewers. Live tayo ngayon sa Facebook. Saan pa tayo live? Radio Boracay. Radio Boracay, of course. Just want to clear, kabarangay, yung committee on, chair sa agriculture at saka environment. So, as sa tourism, member lang po tayo doon. Just to clear lang po. So, ayun kabarangay. Magandang umaga sa ating lahat. Happy viewing na lang. Stay tuned kasi marami tayong pag-usapan ngayong araw. Thank you. Okay mga kabarangay, yan po ang pinakasimple niyang introduction na kung saan ay pag-uusapan namin ang kanyang kaunting background bago nadako kami mga kabarangay sa kanyang pagiging public servant sa bayan ng Malay. Unang-una, Cons, ipinanganak ka sa Barangay Apak. Of course, Barangay Apak mismo, Cons. Doon na tayo rin lumaki. Naabutan mo ang passion? Hindi na. 1986 ata na hinto yung Fukasyel So, doon yung time na pinanganak tayo. 1986. Ganun. Pero ang historya ng Fukasyel, buong buo po. Simula sa lolo na kwento hanggang sa tatay ko ngayon. Kwento pa rin nila yung hanap buhay nila before. Yun nga yung naging source of income nila. Fukasyel. Alam naman ng lahat ng taga Boracay yan. Especially Tumando. Nandyan ang Puka Beach. Puka Beach until now, of course. Nakilala talaga sa Fukasyel yan. So dyan ka lumaki sa Barangay Apak. Siyempre, batang dagat ka. Batang dagat at batang gubat. Nung mga time nung kabataan. Mga panahon na yan, Opo, oo. Nasabi mo batang gubat kasi may mga unggoy pa dyan Nakita ko Kasi nung kabataan namin kabarangay, siyempre, curious tayo dyan. Pag gubat, alam mo ba yung trap natin sa ibon? Yung kisiw yung tawag natin? Explored namin yung kagubatan para lang makagawa ng bird trap. Gumagawa kami mga more than hundreds. Araw-araw yun. Binivisit namin yun. Morning, lunch, at saka hapon. So nabanggit mo mga ibon, may unggoy, may bayawak,
Meron. Anong ibon na ano? Tikling, umbok? Tikling, umbok. Sa ngayon, Purpuro? dati halos lahat ng ibon na nakikita natin, Meron. no? Meron. Ngayon, nandyan naman, pero limited na lang. Hindi na ganun karami. Pagpasok natin sa gubat, yung ina-expect natin, wala na eh. Hindi na ganun. May unggoy at saka yung Paniki. paniki, Yung no? bats. Malaki, oh, yan. Yung bats, yung batch, ilan na lang. Hindi na yung tulad ano, dati. yung lizard, may halo. Yung meron pa naman. Meron pa. Pero medyo masyadong mailap na sila. Hindi na tulad dati. Kahit sa kalsada, dumadaan yan sila eh. Kasama yung maunggoy. So, meaning, dagat at masabi talaga nating gubat, no? Gubat. Mga panahon na yun. Ngayon nga, makita mo parang gubat pa rin. May mga part pa rin. May gubat. part pa rin sa Barangay Yapak na Yapak, gubat. ano? Medyo malawak pa rin naman. Okasyal mga barangay di nilabutan, pero ang mga ninuno niya ay nandoon, no? At alam mo, ang tatay ko noon nakaranas dyan sa Puka Beach na yan. Grade 2 ako noon. Hindi okasyal ang ginayag namin. Alam mo naayag na, mga barya. Daming barya. Barya? Barya. Bata nga eh. Kasi may pisto si nanay doon eh, yung hot cake noon. Okay. Diyan kami nagkabangka, nagkabahay ng halubla. Yun noon, magkahalubla ka ng 500 piraso. Malaking Malaking bagay. bagay. Kabambot. So, ang pinupunto ko, isa pa, tigabagat, yung kamuti. Kamuti. Oh. Ang pinakamasarap na kamuti, bro, ay Yung pinaka-source ng kamuti dyan, yung lolo ko. Si Salvador Kasidsid, Taunan Kasidsid. Siya yung may pinakamalawak na taniman ng kamuti dyan. Naabutan ko pa yun. Isa rin ako dyan sa tumulong sa lolo ko na magbantay ng ng pananim nila sa kagubatan. Yung alam mo yung nyokos ngayon, yan taniman ng ano yan, kamuti at sa kamuting kahoy namin dati. Kaya alam ko yan. Mais, di ba? Mais, Na, mani. dahil sa lupa, siguro. Pulang lupa yan dyan, Cons, ng kabarangay, yan dyan sa Nyokos, pulang lupa yan dyan. Hindi yan mabato. Dito mo, flat yan, may flat, tapos yung kahit yung bundok, yung hills, pulang lupa pa rin. Kaya doon kami tatanim ng mais. Kaya maganda yung tanim. Maganda yung tanim doon. Araw-araw kami doon, buong araw. Pag alis namin mga alas 6, uwi na kami yan mga sapit na ng mga alas 6. So, naalala mo, napag-usapan na natin yung mga hayop, mga lizard, mga ibon, mga bat, mga unggoy, tapos pangingisda. Daming isda ba nun sa Puka? Pangingisda, yun din yung source of income nila. Pangingisda rin. Sabi nun sa akin ng tatay ko, dati, yung pag-uwi nila, parang sila lang yung, parang sila yung tumitigil, sobrang dami na nga ng isda. Nakukuha nila. So, balikan naman nila. So, ano sila? Pangawil, lambat, yung bubo, yung panghuli? Pangawil sila. Pangawil. Single hook. Ganun. Nakuha mo ata yun. Pag-usapan natin mamaya yung pangawil. Pangulit, no? Excuse me mo. So, saan ka nag-elementary at nag-high school? Grade 1 to grade 4 sa primarya, Barangay Yapak. Tapos lumipat kami ng Balaba, grade 5, grade 6, until na nag-graduate kami ng high school. So, Boracay National High School, Balabag Elementary School, at saka Barangay Yapak Primary School. Yun yung nagiging grade schools ko. Tapos, Kalibo na. Nag-college. College Kalibo na. Anong course mo? Business, ang Bachelor of Science and Hospitality Management. So, And then nagbarkuhan, no? nagbarko ako. Actually, nag-work muna ako sa Regency, no? For 6 months. And then, of course, nag-explore. Nagkaroon ng pagkakataon, nagbarko tayo for 6 years. 6 years. 6 years sa barko. So, makita natin yung background mo sa pag-aaral. Nabot mo rin yung mga dapat abutin, no? Through academic. Yes, kabarangay. Actually, sabi ko nga, yung mga plano natin, hindi nagiging sakto sa mga gusto natin. Pero mas best pa yung binigay. Alam mo yun, ito lang yung plan ko, then later on, mas, sumobra pa yung binigay. Sumobra yung binigay sa expectation natin na pinaplano. Kaya, medyo, lucky din tayo. So, business, may background ka rin sa business, no? Mga businesses. Yes, kabarangay, may maliit na mga negosyo, pero of course, negosyo pa rin yun, kahit paano malaking tulong pa rin. Hilig. Mas management, yung business management na trabaho. Gusto ko yun. Bakit 6 years ka sa barko, anong dahilan ka? Bumaba ka? Hindi ka bumalik? Pagbarko kasi, kabarangay, para karamihan na ito na feel ko lang para lang yun sa single, yung walang family. Pag may family ka kabarangay, sa malayo ka, aabutin ka talaga ng homesick.
kahit alam mong matagal ka na doon, homesick, abutin mo kasi yung anak mo bago pa lang eh. So, yung unang anak na ano ko pa, nakaya ko pa. Then yung pangalawang baby ko, sabi ko, parang naaawa ka na iwan mo, tapos babalikan mo, malaki na sila. Parang, siyempre, mag-adjust pa sila na kilalanin kang ama. Kaya yun, medyo nag-decide na ako na mag-business dito. Nag-business na lang. Na ano naman, naging successful naman yung first business ko dito that time. At least naging puhunan mo ang pagbarko mo. Yes, kabarangay. At related sa tourism, ano? Maraming, Diba? maraming... Ang pagbabarko mo? Maraming halos, siyempre, ideas ba? Although na wala ka na dun sa barko, dito ka na sa nakabase sa land, yung mga cruise ship natin. Kaya, first na cruise ship dito, hindi naman first, kundi binigyan ako ng chance na umakyat. Ako yung pinakyat nila dun. Kasi, yun na, narinig na sa cruise ship na ako. So, pagpasok ko dun. So, cruise ship palang barko inanuhan? Cruise ship, kabarangay. Isa sa sinakyan ko sa company, nag-Boracay na rin. Oo, yung Costa. Tapos, may naano ko sa post mo dati, may bumaba sa cruise ship, nakilala mo. Meron. Yun yun. yung kasamahan ko doon sa Europe na nag-travel. Pumasyal siya dyan. Pumasyal, Italiano yun, kaibigan. Yun yung close friend ko doon. Kasi, pero ibang barko na siya, lumipat na sa ibang company. So, tourism talaga no? Tourism. At umiksakto sa Boracay, no? Kaya nga, so kahit paano, meron tayong mga ideas. Especially yung department ko sa cruise ship kasi kabarangay, sa entertainment ako nabilong. So, yung mga pwede nating gawin dito sa Boracay, although na meron na. Actually, meron na yun tayong nagawa na halos hawig doon sa barko na ginagawa namin. Sa mga experience mo sa iyong kurso, very successful naman at maganda naman naging outcome at sinabi mo nga, umigit pa. Doon sa barko, may experience ka ba na lumukot ang sinabi mo kanina? Nagpa-discourage talaga siya ng tama. Yes, opo. Totoo yun. First, kasi first contract survival yun eh. Pag sa barko ka, first contract survival talaga yan. Pag hindi ka makasurvive ng 3 months, yan yung pinaka-worst eh. First 3 months. Andyan yung pinaka-sinasabi nating homesick. Hindi, wala kang kilala eh. Sino yung kukwentuhan mo? Sino yung kausapin mo? Bata ka pa nun. 26 at 26. Sumampa ka sa barko. 26. 26. Paano ko naman ka doon? After ko ng kasi... Nag-experience ka muna pala dito, no? Sa Regency. Kasi hindi ka nila tatanggapin kung wala kang experience. Although kahit graduate ka. Importante experience. Pero iba yung kabarangay, iba yung in-applyan ko sa binigay sa akin na na posisyon. Yung apply ko doon is casino dealer. Tinapon ako doon sa housekeeping. So dito ka na lang sa housekeeping. Yun yung nagiging stepping stones natin yung housekeeping. Then change position tayo sa barko na. Sa entertainment. Maganda pala yung kaya nga yung gusto mo hindi binigay. Pas yung binigay sa'yo, lalo na paganda. Lalong nagustuhan ko. Sa entertainment, alam naman lang tayo. More fun, gano'n. It's more fun in the Philippines. Yes! So, yan mga kabarangay, kung saan ang magandang experience yun. High school life, to college, mga kabarangay, naging empleyado naman, workers sa isang cruise ship, no? At naging related dito sa isang Boracay ang cruise ship. Kaya, pero, very familiar sa iyo ang cruise ship. Yes, kabarangay. At saka gusto ko lang idagdag kabarangay, no? Hindi naman sa kinukwento ko to para sabihin natin na baka sabihin nila na ba't mo ba ikilaing kwento yan? Yung naging buhay ko nung kabataan ko sa Yapa, halos lahat ng hanap buhay na pwedeng pagkakitaan dyan, pinasok ko yan. Yung unang pinagkitaan ko, naging tour guide ako ng Bat Cave. Bat Cave, kilala ako saan. Yeah. Ngayon, wala na. Naging privatized na. Kahit hindi marunong mag-English, yes lang. Yeah. Ganon. Okay. Pag-uwi mo, may 20 pesos ka, baon mo sa school. Siguro grade 2 ako niyan. Grade 2. Tapos, yung tatay ko, nagiging, bagkero. Nag-island hopping sila. Mention ko lang yung kay Rudy Kahilig na na bangka. Sumasama ako diyan. Kanuna ang tawag pero booting eh. Booting. Sumasama ako diyan. Mga grade 6 na ako niyan. Sama ko diyan, may 50 pesos ako na parte. Ganon. 50 pesos nang nanilibre na ako nakaklase ko niyan kabarangay. Na spaghetti doon sa kantin. Tapos yung vendors po ka beach. Yung vendors ako, lako kami.
Lako, yung tray na may souvenirs, lako namin yan. Dulo-dulo ng Puka Beach. Tapos, nag-henna tattoo rin ako. Nung pag-graduate ko ng high school, yun yung nakatulong sa akin ng pag-aaral ko. Yung henna tattoo. Nag-stop ako ng 1 year, ha? Para lang mag-ipon bago ako pumasok ng college. Kasi hindi naman ganun ka gara ng buhay. May yung parents ko, may panganay pa kami. Yung ate ko, siya yung pinaparal, medyo kapos talaga. So, nag-self-supporting ka pala sa pag-aaral mo? Malaking nagsakripisyo ako. Sabi ko, umiyak ako sa nanay ko, sabi ko gusto ko mag-aral. Kaso, alam, pilitin mo nga hindi nahirapan niya sa unang college eh. Kaya, nag-decide ako na mag-stop ng 1 year. Nag-focus ako ng henna tattoo. May malakas pa yung henna tattoo dati. So, yun nakasurvive? Yun na, inipon ko yun. Pina-enroll ko. Tapos yun yung naging tapos nagtrabaho ako sa Chowking as a full-time job during my college day. Yun yung naging support ko. Kung masipag ka nga lang, sabi ko, kung may diskarte ka, at saka natural, di ka pwedeng magmayabang doon, di ka pwedeng maging mayaman-mayaman ng asta mo. Yun ang tumulong sa akin. Trabaho ako, full-time, hindi ba? Mostly Jollibee, Chowking, part-time. Ako full-time. Mga student. Labas ako ng 5 hanggang 11 ng gabi. Yung straight yan. Yun, ganun yung life. Sa Kalibo yan? Sa Kalibo, Naking tulong yun. Survive mo yun. Kaya, maganda yung naging experience ko kasi nga, pinagsikapan ko yun. Pinagsikapan. Hindi tayo... Hindi basta-basta lang na inabot mo isang bagay. Hindi... Anong ulam, may pera ka ba dyan? Hindi ganun yung buhay. Allowance mo. Ganun. Ganun, Hanggat kaya kong hindi humingi ng allowance, hindi na ako humingi. Kasi alam kong mahirap alangan magpabigay ka ng problema kung meron ka rin naman kayang ibigay, di ba? Determinado sa gusto mo. Ganun yung naging... So, naabot mo, tapos humigit pa. Kaya ngayon sabi ko, yung plan ko na gusto ko maabot, nag-smobra pa yung binigay. So, thanks God tayo dyan. So, yan mga kabarangay, no? Very challenging. At ang pagbigay ng inspiration sa isang estudyante na tumigil at gumawa ng paraan para maabot ang kaniyang college degree, no? At pinala naman at nakasal sa barko at nagkaroon ng experience at ng experience na yun dinala niya para magsimula ng panibagong bangin para sa mga sidelines, livelihood, mga negosyo, no? Opo. So, dito tayo ngayon ay dadako sa paano naman pumasok sa iyong pagiging public servant? Nung kasi kabarangay, nung during my cruise ship day, wala talaga sa natin yung maging magpumasok sa politika. Kilala niyo naman siguro yung uncle ko, si Barangay Captain Honorable Kasidsid, Hector Kasidsid. Bawat baba ko, ano ka na, magkagawad ka na sa akin, sabi niya. Sabi ko, Kel, nagbabarko ako eh. Sabi ko, kayo na lang. Pinagtatawanan ko pa siya. Sabi ko, kayo na lang, wag mo na akong bigyan sakit ng ulo. Sabi ko sa kanya, kayo na lang. So, every time lumaba ako, ito na yung chance kasi sakto, mag-eleksyon, no? Sabi niya, hindi talaga. Sabi ko, kayo na lang. Sabi ko, kasi wala. Babalita na lang ako, si uncle mo panalo. Kaya ganun lang yung balita. Okay, congratulations. Sabi ko ganun. Pero sabi mo, tanong-tanong pa ko wala kon sa naging party ng plant, maging Saka kontento ka sa buhay mo no? Totoo yan. Kontento pa ako may maganda yung maging ko doon. Buhay doon. Buhay barko. Buhay barko eh. So, yes, after that, nag-business na ako, hindi na ako bumalik, nag-business na ako. Wala pa rin yun. Then, so, ano palang business pinasok mo? Bukod sa tattoo? Nagkaroon ako ng bar and restaurant sa Puka Beach. Yun yung during Duterte time na nag-declare na siya ng ng clearing na. Kami yung una-unang dinimolish doon. Although nag-self-demolish ako doon kasi alam ko na hindi tayo pwede dito. So, binigyan naman kami ni Mayor Kawaling ng 3 years doon. Kahit naka-operate kami ng 3 years. So, naipundar ko yun yung 3 years ko. Nakapagawa ko ng 3 unit na rooms. So, yun doon ko dinala yung kita ko doon. Then, after that, 3 years, nag-demolish na. Self-demolish kami. At least nakahabol ka. Although na medyo, makaipon. sabi ko, akala ko okay lang eh. Kasi sabi ko, alam ko naman na mangyayari ito eh. Pero, iba pala kabarangay. Hindi ka masaktan sa pwesto mo. Masaktan ka, magkita ko yung mga kasama mo doon. Doon ako nasaktan sa kanila, hindi yung sa akin. Alam mo yung sila naghahakot ng gamit? Pareho lang naman kami naghahakot ng gamit, pero mas na-feel ko yung
yung sakit nila. Mm-mm. Na-feel ko yung naramdaman nila kasi naramdaman ko. Mm-mm. Kaya doon yung malungkot. Yung sa akin, wala. Okay. Sinintindihan mo yung sitwasyon nila eh. Kaya, No? yun yung pinasinabi ko sa kanila. You have to invest kasi nga, hindi tayo magstay dito ng mama. Mm. Anytime pwede tayong palisin dito. Yun yung nangyari. Nangyari talaga. Kasi alam ko mangyayari. Pero 3 years mahaba na yun. At least nakapundar na. Nakapunta na. So, public servant, na-encourage ka ni Kapitolyo, no? Ngayon, ang Bakit baba mo, tapos, parang na-engganyo ka, na-influensyahan ka, pero ayaw mo pa rin. ayaw ko. So, paano ka nag-decide? Nung dito na ako, nung nag-business na ako dito, ongoing yung business ko, no? Ayun na, sumali siya, tinawag ako. Tawag mo si Apio doon, gano'n, si leader daw. Leader. So, kahit wala akong idea, sino ba yung tao ko? Wala na akong tao. Tawag lang ako na, join ka na lang dito. Ito yung maging trabaho mo, maghanap ka dyan ng pwede natin dito sa grupo. Sabi ko, sige nga, kung sino yung kaibigan ko, hindi ko na alam kung may hawak mong tao o wala eh. Basta kaibigan ko lang na parang pwede ko makwentuhan, sumusunod sa akin. Ayun, Tropa. Sumunod naman siya sa akin. Hindi ko alam kung sino bang tao na hawak mo. Ganun. Hindi ko wala akong idea sa politika eh. Ilan ba yung hawak mo? Ganun. So sila na lang, kayo na mag-present dyan. Parang ganun yung naging buhay ko noon, 2016. Parang hindi mo kagaling ang leader. Leader. Pero walang plan kung mapasukin ng mga ganyan. Then, after 2016, kasi nag-focus ka na, wala ka na sa barko eh. Wala na ako sa barko. Then, 2016, 2019, pinuntahan ako ng chewing ko. Collector. Daya, takbo ka ng SB. Sabi ko, ha? Bakit? Nagbigay si Mayor Kawaling ng slot sa Barangay Apak eh. Sabi niya, hindi naman ako pwede. Sabi niya, kasi dito ako sa barangay. Ikaw na lang, tumakbo. Sabi sa akin. Sabi ko, paano yun? Hindi ko alam. Ako na bahala sa'yo. Ako na lahat bahala sa'yo. Sabi ko, okay. Sabi ko, kung sa tingin mo okay, di, sige. Sabi ko, agad ganun eh. Ayun. So, and then first meeting, ganun. Sino ba yung sepak? Ako nga. Inilan sila sa akin. Ano ba yun? Siyempre, hindi naman tayo kilala eh. Ano pamangkin ko yan? Okay, so okay, let's go. So, ganun. Ayun, alam naman, hindi naman tayo pinalad nung first na yon. Pero at least, experience pa rin yun. So, yung dream mo talaga, bukod sa public servant pala, ano talagang pangarap? Maging businessman talaga. Businessman. Yun talaga ang focus mo, no? Yun talaga. Itong pagpagiging public servant mo na influensyahan ka lang. Yes. Ganyo ka lang. Totoo yun. At least, nakita natin sa una doon pag-demolish sa inyo sa kwan, yung malasakit andun na no? Alam ko na yun, nangyayari yun. Alam ko yung mga bagay na yun, no? So, yung kawawa talaga, yung sabi ko nga, yung mga kasamahan ko. Kaya nga eh, doon yung malasakit mo nga eh. Parang isang way yun na hindi mo inuna yung sarili mo, kundi yung malasakit yun Yes, totoo yun. Kaya medyo nakadevelop yun, kundi eh. Opo ka ba? Awa na bakwit. Totoo yan. Kawawa. So, pumasok at una, hindi ka pinalad. Pangalawa, pinalad. Pangatlo, pinalad. No? Okay. So, ngayon, ang hawak mo ay na committees. Committee on Environment, Committee on Agriculture. Yun kasi yung medyo matrabaho, medyo bigat na yun. Actually, nung first contract ko nga, sinabi ko nga, sabi hindi ko kaya yan, sabi ko diba, hindi ko kaya. But I challenged myself. Sabi ko, I decided last minute na doon nga sa butuhan kung kanino committee. Then I decided, okay, I will try kasi nga, sabi ko, kung challenging man to, siguro this is the time na para i-pursue ko yung sarili ko na sa lubungin yung challenge na yan. Kaya sabi ko, sige. So, ang environment at agriculture, ikaw ang chairman. Committee. Yes, ko no? Tapos sa tourism, member ka. Member ako ng tourism. So, alam natin na ang hanap buhay talaga, source of income natin ay ang tourism. Yan talaga ang pundasyon ng ating income. So, dito makikita natin na meron kang isang malaking event na ginawa, no, na involved sa tourism, itong fishing festival. Fishing festival, yes. Oo, kabarangay. Actually. Paano nagsimula ang fishing festival? Minsan kasi kita ko, parumblon ka. Parang sabi ko. Sa mga hindi nakakalam, no? Sa mga... Parang namamasya, nag-enjoy ka sa pangisda, eh, no? Enjoy talaga kabarangay. At the same time, pag makahuli ka, may ulam ka. So,
nasa lingid sa kalaman ng mga kababayan ko, no? Kami, sa grupo namin sa Boracay, pangalan ng grupo namin is Boracay Pogi Anglers. So, yun yung nagiging grupo namin. Nagkukumpit kami kasi nga dito sa Pilipinas, meron na tayong national jigging, kasi doon national jigging tournament. So, pinapasok namin yan, national. So, marami kami yan kabarangay. Buong Pilipinas yan. Nagkukumpit kami. Nagkita-kita kami. Tapos, karamihan sa Romblon. So, dinadayo namin. Personal namin na budget yan. Kabarangay. Medyo mabigat talaga kasi dayo kayong lubang ko. Yun, sabi ko, nung pangatlong attend ko na, naging pang-apat, nanalo tayo sa Kaluya. First runner-up. Sabi ko, Mayor, pick kami ng fishing tournament. Alam ba kung ilan yung participants na dumadalo? Not less than 150 participants buong Pilipinas. Yun. Not less than kasi yung sumusobra Mabot pa ng 200 plus gano'n. Sabi ko, wala tayong gagastusin. Kasi alam mo bakit? Kasi may may entry fee. 2,500. Less natin yung 1,000 dyan para sa magiging uniform. Ang anglers natin, may 1,500 tayo. Yun yung magiging budget natin sa prices. May kulang man, kunti lang. Sabi ko sa kanya. Maganda yan, sabi niya. So, tawag agad ng meeting. Alam mo naman si Mayor. Parang yung propose mo Propose ko lang verbally. Verbally. So, alam mo naman si Mayor. Meeting tayo. Meeting agad tayo. Meeting agad. First meeting namin. Ayun, na-propose si Minister Felix. Propose agad yan. So, sabi ko, okay. So, yung initial meeting namin, nag-okay. So, then, nag-decide siya na formal na. Kumando kami sa Paradise Garden. Invited natin yung mga resource person natin doon. Doon decide kami sa budget. Ayun, sabi ko, goods na to So, kami, parang nag-promote na. Umabot agad ng 200 plus yung participants. Wala pa kaming final na decision na. So, sinabi ko, Mayor, meron na tayong 200 participants sa group chat. Sila na yung participants. 200 na agad? Oo. Kasi nag-decide si Mayor na wala ng registration fee. Anong sabi nila? Mamimingwit ka lang, kakabig ka ng 100,000, yun lang yung gagawin mo. Ganon. Tapos, sabi ni Mayor, wala tayo palang budget, hindi pala kasama to sa AIP. Sabi ko, patay. Sabi ko, paano yan, Mayor? Pwede bang hingin na tayo ng sponsor? Tapos nag-decide siya, tinapik niya ako. Wala talaga tayong budget. SB. Sabi ko, bigyan mo ako kahit konting budget lang. Hanapan mo ako kahit konti lang. Ako, purso natin to. Ayun, hanggang sa nag-decide siya na, sige, hanapan natin. Pero wala tayong budget sa sa LGU. Hindi budgeted siya. Kasi hindi kasama Hindi bigla kasama. Kaya nangyari dyan, so private event yung nangyari. In partnership with the LGU. So, yun yung nangyari. So, salamat din sa tulong kay Sir Felix kasi sila yung nagkamada nun Paperworks, lahat, mga request natin, mga permits natin, sila yung gumawa. So, partner natin si Sir Felix sa tourism. Under naman talaga dapat sa tourism. Kaso nga lang walang budget. So, kahit paano, napag-usapan dahil hindi nga nakasama Hindi nakasama. Medyo pumasok lang Pumasok lang. At ang bilis ng proposal. Kaya nga, ang bilis lang talaga. So, dyan natin makita yung pag-tourism, interesado talaga si Mayor, At saka si Sir Felix nga nagsikap din. Dahil dun sa pag-propose mo, agad. Kaya nga, hindi ko naman talaga in-expect yung kabarangay na ganun kadali. Lakas yung magiging hakot ng tourism yan siguro ang naka-attract doon. Sabi sa akin ni Sir Felix, naka 7,000 nung that day. Yung tourist natin. Grabe. Maiksing promotion pa lang yun, kabarangay. Wala pa masyadong Wala pa. Kasi mabilisan. Hinabot. At saka tag-ulan po Abagat season, Siyempre, humingi naman tayo ng counsel sa mga expertise pangisda. Yung sa bantay dagat natin. Kung ano bang hindi malakas. So, they decided first week of June. So, buti naman. Kahit paano, Paano, sakto lang. Kasi alam natin, pag Mayo kasi ito, lalo katapusan, medyo galis-uliso or bayran. Pero ginswerte ito Swerte gate. Kaya kumandang panahon ang experience ng mga anglers natin, tawag namin doon sa mga fishermen na sumasali, mga anglers. Experience nila, all goods. Sabi ko, maganda. Alam mo yung na-overwhelm ka, tapos feel mo na. Kasi kinakabahan ako Baka mangyari yung mga hindi natin in-expect na incident. Totoo. Pero naging successful. Sabi ko, doon ko nasabi naging successful kasi mostly ng comment doon sa group chat namin,
Cons, Master, maraming salamat sa experience. Yan, ganun. Sa sunod, babalik uli kami. Mga ganun. Boracay. Experience, Boracay. Tapos may participant tayong mayor from Simara, Romblon. Si Mayor. Marami tayong So, very successful pa itong festival na yung propose mo, no? successful. Sa collaboration ng ating LGU, no? At ang matindi dyan yung suporta ng ating LGU, no? Yes, kabarangay. Moral support. At the same time, gumawa ng paraan talaga para Kurso. Tapos, ayun nga, ginawa ng ordinance, gawin na siyang annual na. Annual. Yearly na. So, para So, bago tayo dadako din sa ordinance, siyempre ang pag-organize noon, grabe ang protection, ano? Yung mga involvement doon sa safety. marami kabarangay, kaya Coast hindi Guard, basta-basta. mga, Yung Coast Guard, siyempre, hindi yan sila, anong paki ko sa inyo, kung wala kayong permit, hindi talaga kayo pwede. Diba? So, kailangan i-comply mo yung permit nila. Totoo yun. Kasi kung may mga managot sila, no? Environment. PNP Maritime, andyan, NDRMO, DNR, mga collaboration ng lahat, no? Nagtulong-tulong. At saka nag-coordinate tayo sa katabing bayan natin kasi baka maka-trespass tayo doon. Uhulihin nila yung anglers natin. Kaya siyempre big shout out pa rin kay Mayor Lim ng Kaluya. Pinalaw na tayo dun sa parting malapit sa kanila kasi one of the spots yun na pinapamimita namin maganda kasi doon. So nung humingi tayo ng coordination doon, hindi naman siya nagdalawang isip na. At saka nagbigay siya talaga ng sponsorship si Mayor Lim ng Reggie Lim ng Kaluya Antique. Nagpaabot siya ng 50,000. Umaabot ba yung mga namimingwit ng mga contestant doon? Umaabot doon kasi nga Mahanap talaga ng malalaking isda siguro eh. kasi binibigyan namin, kailangan kasi natin bigyan ng spots yung mga anglers na sumali. Kung saan pwede sila. Kung saan pwede. Kasi yun parang credit sa atin yun Basta sabihin nila na wala namang isda dito sa Boracay kasi over na to ng mga tourist, ng mga bangka, kung saan na lumayo ng isda. So, patunayan natin na hindi totoo yan. Patunayan natin maraming isda sa Boracay pa rin. So, ang daming isda talaga. Iba-iba pa. Kaya, so, ang nanalo from Luzon yun, na nakapangasawa ng taga Carabao Island, Romblon. Bados yan yan. 100,000. Alam niya ang mga kondito. Spata eh. Hindi naman alam yung spots. Pinalad lang. Talaga. Alam, paswerte lang talaga. Ganun. 100,000 yun. Tuwang-tuwa. Solo niya yun. Solo niya yun. Tapos yung captain ng bangka, tumanggap ng 10,000 as incentive nila. Dapat sa champion category. Sa champion. Hindi, mali, champion category. 10 sa champion, and then first runner-up is 8,000, second runner-up is 5,000. Sa mga bangka yan. Sa mga bangka yun. Yun yung naging incentive nila. Incentive nila. Pero yung mga nakahuli, malalaki. Malaki price. So happy ang lahat. Mga anglers. Sobrang happy. Gustong bumalik no? Oo. Kahit nga ngayon, meron kaming San Carlos na tournament. So, ayun nga, medyo hindi naman all the time na pwede tayo kasi kami mga trabaho tayo dito. Then, yun, pinadala natin yung dalawa sa grupo natin sa Boracay Pogi Anglers. Ang importante na may representatives. Okay, mayor nga, derby yan, parang derby. Atin ka sa amin, atin din kami sa inyo. Parang ganun yung... So, very successful itong fishing festival. Ang tawag, jigging. Jigging. Very successful. Tapos, nabubuo kayo ng ordinansa na maging annual. Maging annual na siya para magkaroon ng budget. So, kung sakali man mabuyan, John pa rin o malipat ibang John pa rin kasi hindi natin sana isama yon sa busy days. Kasi gusto natin yung medyo lean season. Punong-puno Doon kasi natin yung ilagay. Summer natin, Punong-puno ng mga activities. Puno talaga yan. At saka yung mga tao nun parang happy talaga yun. Pag lean season, sad yung mga tao, walang tourist Doon natin ilagay para hindi nila ma-feel na walang tourist. So, magiging annually na. Annual na siya. And then, budgeted na siya. Budgeted na ng LGU. So, malaking bagay ang ginawang proposal mo at ginawa ng LGU dahil malaking ambag siya sa tourism industry. Yes, kabarangay. Mahakot talaga siya nationwide, no? May balak ka bang international na gano'n? Siguro. May kaming witman Opo. Yung may mga level up lang tayo, unti-unti natin kasi may mga may mga limitation yung equipment So yung nga sabi, isa rin sa mentor ko na gawin ito, si Sir Boy Chakdalan, no?
Siyempre, fishing din yung Ay, oo. niya. Oo. Planuhan namin sa sunod. Kasi ngayon kasi, medyo mga malalakas yung gumagamit ng equipment. Aha. Kasi medyo mabigat kasi yun eh. Tapos nakakapagod, buong araw ba naman? Magawin namin, lagyan namin ng electric reels. Yung hindi ka nahihila, kundi electric na lang yung hihila. Para sa mga seniors, para makasali sila. Kasi, Mga seniors natin. at least medyo kapa nyo ng sitwasyon no? Yes, sir, kabarangay. Medyo nyo na, para at least bigger and bigger mga events. Bawat yan, may improvement yan naman. So, meaning yearly, hahakot talaga ng turista to. Yes, I guarantee. Pupunuin na ito ng mga promotional no? No? Lalo na kung i-advance natin yung promotion. Kasi yung sa amin ngayon, ano pa kami, Biglaan nag-antay pa ng budget kung meron talaga o wala eh. Matuloy hindi. Oo, tuloy hindi. Kaya hindi tayo makapromote agad na ipopost natin. Although na may GC na, andun na, pero sa promotion siya. Kaya nung pinost namin sa social media na, more than 300 inabot. Actually, abot yan ng 500 kung hindi namin kinat off. Abot ng 500. So, posible pala, malakihang events pala to next year. Be ready lang tayo by next year. Hindi, no? Expect natin yan. Yan ang magiging impact niyan kasi very successful ang umpisa Kaya nga, Tapos lalawak pang mga innovation na gagawin ninyo. meron man. Baka yung prices madagdagan pa. Kasi LGU na yung mahawak. Instead of 100, baka gawin na may 150, di ba? Ay, wala pang registration. So, yan ang maganda naman sa ating mayor. Pag nakita sa tourism, will support it. Kaya nga. Kuwan talaga siya, no? Ay, hindi basta-basta mag-propose ka ng gano'n na malaking trabaho yan. Bigla lang, on the spot. At saka yung safety niyan. Kaya involved talaga yung ano natin. Mga gano'n, di ba? Tapos yung isda, kabarangay ni Kino, yung isda na nahuli, ginawa namin yun sa rules namin na kailangan nilang ibigay yung isda, hindi na dalhin sa kanila. Kasi usually sa amin kasi sa labas, kinukuha namin yung isda. Yung isda is kung sino nakahuli sa kanya na. Yung dito, iniba namin. Kaya in-explain ko dun sa mga kapwa anglers natin na yung isda hindi katulad sa nakasanayan na iuwi. Yung isda ibigay sa organizer. Kasi binenta natin yun ng mura lang. Yung 3 kilos above, tag 200 a kilo lang. Yung maliliit na 3 kilos below, tig 100 a kilo lang. Parang pampalubag loob sa mga organizer, mga involved doon. Pero yung pinagbintahan namin, yun yung binudget namin sa socialization. Kasi wala naman tayong budget, di ba? So yun yung ginawa sa socialization para may socialization kundi bago umalis. Nice. Yung mga parang nagano ko. Parang party. Ganon. Wala budget no? Oo. So walang budget. Pero grabe, no? Laking event, pero nasa katuparan. Naging successful kabarangay. So, yun mga kabarangay, na kung saan ay malaking bahagi itong fishing festival or jigging na tinatawag na umaakma sa ating tourism. Dagat. Tourism, environment, and agriculture. Tatlo talaga. Tusok yun. Ganon. Eco-tourism, eco-agritourism. Maganda. Sige. So, yan po mga kabarangay, isa sa mga malalaking mga events na nangyari dito sa Boracay na kung ngayon saan ay sinikap ng ating Sangguniang Bayan sa pangunan nito si Honorable Junel Kasidsid, mga kabarangay. At hindi lamang pagdagsa ng turista, dagdag activities, kundi may pumapasok na income sa ating bayan. Dito naman sa environment, bilang committee ka, ano naman ang ano mo? Kabarangay, yun yung sabi ko, medyo mabigat to na responsibilidad yung environment, especially dito sa Boracay, kung saan ang laging issue. And one of the cost of closure is yung environment, basura. Previous week, meron kaming committee hearing regarding sa budget sa AIP natin for 2027. May proposal na kasi before pa. My first term, may proposal na ako dyan para mag-acquire ng biogas. Which, yung biogas, sa hindi nakakalam, ito yung technology na mag-cater ng mga bio-waste natin. Yung pinropose ko, mag-cater siya ng 4 to 5 tons a day. Sinagot ni under by Office of the Mayor yung budget, sinagot ni Mayor under sa office nila. So, last week, okay na si Mayor doon na mag-acquire kami ng 2
para ilagay sa landfill, no? Which is, alam naman natin na nagsasuffer yung isa nating barangay doon, yung Kabulihan, dahil doon yan sa mga leakage ng basura natin. Pero gagawa natin ng paraan yun para ma-recover natin. Yung river nila doon, medyo affected na. Yun nga, na-approve na ni Mayor. Pag nalagay natin yun doon, yung bio-waste natin, hindi na natin natapon sa lupa lang. So, yun yung magiging technology na mag-cater ng mga bio-waste natin from Boracay. If maging successful yun. Pero, siyempre, may mga, may technical, na mag-manage management So, kung maganda yung magiging management doon, magkakaroon tayo dito sa Boracay in the future na parang hindi na ilalabas yung mga bio-waste natin. Dito na i-cater. So, hopefully, ma-materialize yan as soon as possible para malagay na natin sa landfill. Malaking tulong yun kasi. So, yan ang ilang mga paraan para sa ating environment na beneficial, no? So, pag biogas, ibig sabihin yan, magagamit natin. Magagamit. Saka, may kasi yan, maganda yung marami yung mga benefits. May methane na makukuha dyan na kahit sa bahay pwede gawin yan So, may mga methane na makukuha, then yun yung methane niya, yung gagawin natin sa lampada. Yung parang Coleman ba tawag natin doon? Yun yung magiging gas. Yung papailaw natin doon sa landfill. Para hindi masayang. Hindi masayang. Tapos yun, yung tubig niya na lumalabas dun sa parang tank ng biogas technology, pwede pandilig din yun. So, saka magagamit sa panluluto, di ba? Yes. Yun yung ginagamit nila mostly dun sa yung benchmarking namin. Twice ako nag-benchmarking dun. Kasi nag-visit kami sa bahay-bahay dun na merong ganun. Sa bahay, yun yung ginagamit nila. Nakakapagluto sila dun. Kahit mga buong barangay sa Cavite, sa GMA, meron na sila. Buong barangay, Bawat barangay meron. Mula doon sa basura nila? Doon, bawat bio-waste nila. Basura, may apoy. Kinukulang yung bio-waste nila doon. Sa bawat barangay. So, kailangan maraming... maraming bio-waste na ipapakain ka para mag-produce ng maraming methane. Kasi kung konti lang, hindi mag-produce ng methane. Kaya yung doon sa Cavite, yung mga barangay yung mismo ang naghanap ng bio-waste sa bahay-bahay. Ay, terrible. Ganun. Sana dito... Ang iba, iniiwasan, nilalayo ng basura. Yun naman, naghahanap ng basura para magkaroon sila ng panggatong. Yun, tama yun. Naging panggatong yun. Maganda. Hopefully, ma-involve natin yung barangay dyan na magkaroon sila. Si Kaprani, nagpa-plan na magkaroon sa barangay nila ng ganun. Kahit 500 kilos lang. Na makumidate sila 500 kilos a day. Baka darating ang punto, nakukulangin tayo ng basura. Sana. Parang mga ganun, no? Sana, parang ganun. Parang kalain mo, tama talaga. Sinasabi na may pira sa basura. May pira sa basura. No? Target natin yung barangay. Very good, Ganda yan, na tayo ay iniiwasan ng basura, mabaho, basura ay problema. Pag i-convert mo kasi sa bio-waste na tinatawag na sinasabi mo, kulang pa palang basura. Kulang, kung methane yung target mo, methane. Kaya nga kahit yung sa hotel, sana maging part din sila dun. Plano din natin na sila mismo magkaroon. Pero sa tingin ko, yung space kasi baka kulangin sila. Kasi medyo malaking space na yun kailangan. So maganda may mga target community. No? Hotels. Maganda yan, Maganda, biruin mo kabarangay, kung ang barangay meron ganon. Meron ganon, yung basura, hindi na nila itatapon. Kukuliktahin na lang ng barangay. Gatong doon. O, di ba? So, yung mga natin, yung sa bahay-bahay natin. Sisipagin sila. May basura pa ba dyan? Ganun. Kahit sa bahay, pwede natin gawin. May mga 25 kilos, 50 kilos a day. Okay. Pwede na. So, maganda palang programa ng environment. At saka, hindi ganun kamahal yung maging budget kabarangay. Kasi, to mention, yung dalawang technology niya yun, abutin lang yun ng 5 million na budget. Unlike sa mga other proposal na umabot ng 80 million, 100 millions. Mayroong ganong proposal dito sa akin. Sabi ko, masyadong malaki. So that's why na 2 beses ako bumalik doon sa Cavite para mag-benchmarking. Sinama ko sila Vice, yung mga previous na mga SBs. Sama ko para kahit sila makita nila actual. Yung kahalagahan. Yung kaganda yung technology na yan.
So at least na pursige mo. Yun, na budget na. At least na accomplish. No? Sana maging madali lang Okay. pag-accomplish. Monitor natin yan at ating iparating din sa ating mga kababayan. No? Magiging resulta. Sa kabilang banda, ikaw rin ang chairman ng agriculture. Agriculture, kabarangay. At alam naman natin, pag food security ang pinag-usapan, napakalaga ng agriculture at ang supply dito sa isla ng Boracay, no? Bukod sa community natin. So, anong mga update sa committee mo about sa mga... Yung sa agriculture, kabarangay, yun nga, nagawa natin ng paraan kahit paano yung sa dagat natin, no? mga fisher folks natin. So, isa yung malaking tulong yun yung fishing festival natin. So, dito naman tayo sa farming, no? Sa ating mga farmers. Meron tayo ngayong program, yung food system na, which is supported by UNDP. No? Sila yung time to time nagmo-monitor. So yung plano natin dyan is to provide a supply sa mga hotels na tayo na from Malay na dapat. Kasi ano yun assets yun kung kaya lang naman natin, di ba? So dito na tayo sa puntong may soil testing na tayo para kung ano ang mga crafts na pwede nating ilagay. Doon sa soil testing. Sa soil. So kailangan yun. Kung anong akma ang tanim doon. Yes. So far, yung pipino pa lang yung medyo master na natin. Yung pipino naman yung medyo well provided natin sa mga hotels, no? Competitive naman yung product natin. Then may mga lettuce na. Nagsimula tayo na. Medyo malapit natin yung master yung lettuce. Tapos, ito yung next natin na mga target, yung mga demand na product, no? We were planning na magkaroon ng mga additional facilities like mga greenhouse. So, nag-connect tayo doon sa isa sa national na contact natin personally, no? Na isa sa budget. So, nag-personal ako sa ano ba pwede ninyo may tulong. Verbal lang yun without any papers na proposal. Nag-personal ako sa ano pwede na ninyong may tulong dito sa food system namin. So, nabigay sila na naghingi sila ng development plan lang. Para doon nila maging business para sa pag-send ng facilities. At saka yung anong flow na para makuha natin yung magiging benefits natin sa kanila. So, maganda yun kasi direct tayo nakakapag-usap sa kanila. Personal. So, sila naman nag-aantay lang kung ano yung pwedeng request natin. Tugon sa yung magiging development plan natin. I see. At sa malaking proyekto rin ito is BIA, no? Sa food security, especially sa pangangailangan ng isla ng Boracay. Kasi, ang Boracay kasi kumukuha sa ibang lugar. Hindi natin maiwasan dahil unang-una, bukod sa kulang ang market natin dito, may mga gulay na hindi pwede umaakma dito, no? Sa ating lugar. Kaya, kumukuha tayo sa iba. Pero at least humahabol tayo, Meron. No? At saka, baka hindi sa mga nagko-consume din nun, sa mga nagko-purchase ng mga, like poultry. Meron tayo diyang, may nagbebenta niya, may poultry tayo diyan na, association. So, kaya nila mag-provide. Pig production. Manok mismo. Manok mismo. So, yun lang, hindi lang ganoon naman karami, pero malaking tulong yun kung doon tayo magbili sa kanila. Diba? Tulong. At saka yung may lambaklad pa tayo, no? Yung lambaklad natin, may plano tayo din si Mayor na gawing dalawa yan, Yung lambaklad. So, yun nga, may mga konting issues na ang isda nga daw pagdating sa shoreline, yung presyo, umiiba, parang yung presyong market pa rin. So, humihiling din sila na sana, pag dito pa lang sa shoreline, yung isda, dapat mababa pa lang. Then, saka na magbenta ng presyong market na, pag nasa market na. Yun isa din yun sa inaaray ng mga consumer natin. So, siguro, matunan din natin ng pansin yan ng pag-usapan na yung presyo dapat dito, mababa lang. Kaya good morning muna kay Cap Jamie Solano. Is watching. Cap Jimmy Solano, happy viewing at saka magandang umaga po sa atin dyan kasama ng mga council nyo dyan. Magandang umaga at saka sa buong barangay ng Sambiray, Cap Jimmy. Si Dustin Doan is watching. Justin? Oo. Si Dustin Doan. Si Boss D siguro to. Dustin. Dustin. Hello, happy viewing Dustin. Shout out sa'yo. Magandang umaga. Tapos si Ninyo Nam ay sa Kapanyo. Parin ninyo, magandang umaga sa'yo. Happy viewing. One day visit ako sa'yo dyan. God bless, pre. So, yun ang ilang mga nakatutok sa ating program. Okay.
itong tourism, environment, agriculture, mabibigat na mga committees ito no? Kaya Maraming nga mga kabarangay, kaya sabi ko sa iyo nung una pa lang discourage na ko na yan Sabi ko baka hindi ko kayanin to. Pero sabi ko naman kung challenge ito, sige. Subukan natin. Okay. So at least kahit paano maraming mga nangyari, no? Sa mga committees na ito na umaakma sa isla ng Boracay. Yes, kabarangay, opo. Tourism, food security, environment. Yan. Okay. So, dito may mga recognition kang namumonitor ako na nalaman ko. Anong mga recognition? Pakilala awards. Oo, kabarangay. Marami sana kaso hindi ko maalala. So ngayon meron akong na-save pa dito. Yung latest. Yung latest 2025 na award. Napili tayo ng National Builders and Most Live Award. No? So ito yung content niya. You are nominated to receive the awarded honorary councilor. Honorary Councilor Kabarangay of the Year at the National Builders and Most Live Awards, which will take place at the Grand Ballroom, Okada. So, terrible yan. pero hindi pa ako nakapasok dyan. Terrible yan. Manila on Thursday, 27 November 2025. The decision to present this award is the result of research and analysis carried out through our environmentalists, architects, urban planners, civic group, entrepreneurs, and strategists directed by the Audit Committee, Council of Sustainability Standard Awards Committee. So, ayun, isa tayo dyan sa napili as Committee on Environment, Kabarangay. At least, ipinapakita dyan na yung capability mo sa mga hawak mong committees, sa mga performance na ginagawa mo. At least nasilip nila, nakita nila. Opo, Kabarangay, opo. At yung mga bagay na yun ay nagbibigay ng inspiration na lalo pang paigihin. Kaya nga, challenging lang pero gagawa natin ng paraan paano natin makatulong sa sa bayan. No, susunod siguro someday, baka may nakakita dito sa fishing festival na ito na matindi itong impact sa tourism. Yes, malaki talaga itong impact ng fishing festival na to. Big event ito. At saka lalo magiging yearly na ito, no? Ayon sa yung point na magkaroon ng ordinance annually, ay ito, mapapansin ito ng national at saka region ng tourism department natin. Yes, Kabarangay. Pero ito lang, Kabarangay, gusto ko yung ipaabot, no? Hindi lang national yung nagiging tema natin dyan. Of course, hindi natin pwedeng i-set aside yung mga Fisher Fox locals natin. Actually, yung sa na yan, sa proposal dyan, kasama sana dyan yung locals natin. Magkaroon tayo ng traditional fishing din. Kasi yun nga, yung budget niya talaga, as in yung wala pa tayo. Pero hopefully next year, no, masama na natin sila. Meron tayo dyan traditional na fishing. Na handline. Net, fishing net, and then spear fishing. Kasama yan sa sa napag-usapan. Dagdag ulit. Separated naman kasi may tayong modern. Yun yung modern is yung jigging tournament. Ito naman sa traditional, ito yung mga Fisher Fox card holder. Yung mga members mismo ng Fisher Fox yung pwede lang sumali. Sa mga local. So, hindi natin pwede aside sila yan. Lalong sisigla ang ating mga magsasaka. Natutuwa talaga sila. Ating mga isda. No? Kaya tuwa sila nung meeting nun. So, ang bantay dagat natin, kamusta? Matutuwa din. Yung bantay dagat, ayon sa pamuno ni Sir Dinrick sa Office of MAU at saka kay Samuel, kay yung secretary nila. Malaking tulong kasi nga kahit pa paano magkontak-kontak kami. Sige, sunod kami, gano'n. Kasama kami dyan. Okay, mga kabarangay, yan ang mga masasayang kwentuhan sa experience ni SB Junior Kasidsid bilang isang yapak nun, Boracay nun. At the same time, mga kabarangay, bilang public servant, At sa kanyang pangalawang termino, makikita natin, mga kabarangay, na kung saan ay napakaraming mga trabaho, para sa turismo, para sa environment, at para sa ating agriculture na umaakma sa pangangailangan ng isla ng Boracay. Opo, Kabarangay. So, sana suportahan natin ang LGU, na patuloy na kung saan ay gumagampan ng mga ganitong mga bagay, lalo-lalo sa inyo bilang mga mambabatas, at siyempre sa leadership ng ating Mayor Bautista at ng ating tourism officer, at sa ating mga department heads na involved sa iyong committee.
no? Dito sa mga ginawa mo para magkaroon ng magandang impact sa ating mamayan. So, minabanggit kanina, kamusta ang flow naman ng inyong Sangguniang Bayan? Magkasama-sama kayo. Kabarangay, in my second term, no, masabi ko yung samahan namin ngayon. Hindi ko ma-feel yung sinasabi nilang kontrapartido. Aha. When it comes to resolutions and ordinances, synchronize kami. Basta for the benefits of the community, pasok tayo talaga dyan. Pinag-usapan talaga namin yan. So, lahat kami, before tayo magpunta sa deliberation, pinapakita mo na sa amin yung ordinance. Kung ano yung laman ng ordinance, ni-review namin, then bigay kami ng aming mga recommendations, at saka yung additional namin. Then, para pagpasok ng deliberation, alam na, makikita na agad na ito yung mga tinanggal, ito yung mga dinagdag natin. So wala nang masyadong maraming ng deliberation when it comes sa sa second reading. So sabi ko na maganda yung flow kasi synchronized at saka nagkakaintindihan yung majority and minority. Basta yung sabi namin, as long as makabenefits yung community natin. Go tayo dyan. Pero pag alam natin na medyo ilan lang yung makabenefits, sorry na lang tayo dyan. So, mahirap yan. Idaan natin sa diskusyon. Kahit sabihin mo gawin mo akong author dyan, cancel ko yan. Huwag mo akong gawin author dyan kung yung ordinance mo. Basta ang focus for the benefits of our and community. Sustainability ng ordinance at resolution na mangyayari. Ngayon, sa halos, sabi nga ni Sir Mark, DLG natin, dami yung laging trabaho So, Wednesday, Thursday, Friday, meron pa kami committee Friday. So, marami talaga. So, sabi ko, tuloy-tuloy. Kaya maganda yung flow ng samahan ng bodies niya. So, mga kabarangay, ang ating mga legislator ay patuloy na gumagawa ng mga resolution, mga ordinances, at sinabi mo na tulong-tulong, na-review lahat at nagkakaisa, for the Philippines community. So, magandang pangitain yan dahil habang ang Senado natin at saka Kongreso, ayun. Pero ano kabarangay? nagkakaroon din sila ng problema. No? At least, naunawaan natin yan. Part yun Yes. No? Part yun ng mga mambabatas natin. Hindi tayo So, sa inyo naman, ay mga diskusyon din, pero ang aim ay mapunta sa isang napakagandang conclusion. Yes, no? ito yan. Dahil sa inyong pagsasamahan, pagkaunawaan. Okay, mga kabarangay, may panghuli kang sasabihin ngayong umaga sa pagtapos nating programa. Okay, shout out ko lang yung kasamahan ko sa sa committee ko diyan sa session hall ngayon, no. They're having a committee hearing, committee on peace and order and committee on laws. Shout out sa inyo. Pasensya na, nandito ako. And then of course sa family ko, sa kay Ninya, sa mga anak ko sa bahay ngayon, sa mga nagtatrabaho diyan, kay Brian, shout out, watching ata yan sila ngayon So sa mga kababayan kong malay nun, always sinasabi ko, God bless atin lahat. Si SB Apio, sabi ko, magtrabaho tayo mula sa puso. Sabi nga ni kabarangay ni Kiboy, ano ba daw yung accomplishment ko? Yung sabi ko lang sarili ko, makagawa lang ako ng mabuti at saka makagawa ako ng para sa community ko na galing sa puso. Accomplishment na sa akin yan. Yun yung pinaka-importante. Tulong-tulong lang tayo. Hayaan nyo, gawan natin lahat para ma-provide natin yung sustainability ng bayan ng Malay para din sa komunidad ng ating bayan ng Malay. So, of course, thank you rin sa kay Kabarangay Nikki sa pagbigay ng pagkakataon na may invite tayo dito at makapagbigay ng mga updates, no? At of course, yung parte ng pagiging politicians ko at private life ko, kahit pa paano na napaabot ko rin sa inyo, lingid sa inyong kalaman, enjoy lang tayo sa social media. Pero yun yung maging purpose para maging happy lang ang lahat, no? Kahit paano sa araw-araw mapangiti ko man lang kayo, masaya na rin ako. Maraming salamat. Okay, good morning Pastor Jonathan Altis, nakatutok din. Yan po mga kabarangay, si Honorable Juniel Kasidsid, Batang Boracay, no, tubong yapak
sa simpleng pamumuhay sa Barangay Yapak at masabi nating nagkaroon ng pangarap na maging successful na estudyante na kung saan ay ibinigay niya ang kanyang talent sa paggawa ng isang bagay na makaipon para makapagpatuloy sa kanyang pag-aaral. At naabot niya rin ang tugatog ng kanyang tagumpay sa kanyang profession at umabot sa punto na pumasok sa pagiging public servant, no? At siya ay patuloy na ginagamit ng ating LGU. Nagiging ito ay isang malaking serbisyo publiko sa kanyang committee na hinawakan, na ito ay magkakaroon ng matinding impact, no, sa ating turismo, sa ating environment, sa ating agriculture, sa kanyang mga proposal at the same time sa kanyang mga ginagawang mga resolution at ilang mga ordinansa na pwedeng maikabit doon sa kanyang committee, sa kanyang mga proposal. Annually na yung pinakamatinding inano mo yun, no? At itong biogas, matindi din yan, no? Pero kaya yan. Kakayanin yan, mga kabarangay. Tulungan natin sa panalangin. Good morning din kay Michi Eli. Michelle Kanimo. Kasi daw pa, hindi Koreano hiwalay M-I-C-H. Michelle? Michelle yan. Ay gina-Koreano to. Ray Kanimo, Junjun Losada, Allen Frado, kay Nel Mags, no? Boy Kelly, Joel Runilito, sadya sa Tirel. Okay, thank you sa inyong pagtututo. So yan po mga kabarangay ang ilang mga impormasyon at sa sunod ng pagkakataon kung ano pa ang iparating sa atin ni SB Member Junel Kasidsid mga kabarangay, ay welcome sa ating programa at ipaabot natin sa inyo mga kabarangay ang ilang mga impormasyon na kanyang ginagawa dito sa bayan ng Malay. Itong pahabol si Mary wala. Pakian mo rin. Si Mary Grace Reno, Nels Margaret, saka si Queen kilala ko niya Queen Lara Crap Torres. Beng, good morning. Rin natin to, na-interview rin natin to si Ma'am Beng. Good morning. So yun lang mga kabarangay, sana po ay nakapagbigay po kami ng ilang mga impormasyon at ilang mga nakapagbigay ng challenging inspiration sa ating buhay-buhay, no? Bilang mga lingkod bayan at the same time bilang mga mamayan dito sa isla ng Boracay at sa kabuuan ng Malay. Kaya maraming salamat mga kabarangay. Ako pong yung lingkod, ang inyong kabarangay, Nicky Boy Kahilig. Bye-bye!